Magandang araw. Ako po si Mark Lester Iraga. Ito po ang aking daily devotion. Paano ginagamit ng Diyos kahit ang kasamaan para sa kabutihan? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang concept ngayong araw is tungkol sa primary cause. Ang primary cause ay tumutukoy sa Diyos bilang banal, hindi nakikita at pinakamataas na dahilan sa lahat ng nangyayari. Siya ang may hawak ng lahat ng bagay. Wala pong nangyayari na aksidente lang o labas sa kanyang kontrol. Minsan, ginagamit niya ang tinatawag na secondary causes gaya ng tao, kalikasan o mga pangyayari. Pero sa dulo, siya pa rin ang may direktang plano at kapangyarihan na gumagabay sa lahat ng bagay ayon sa kanyang karunungan at kabanalan. Kapag naiintindihan natin ito, makikita natin na hindi tayo basta mga robot na walang kalayaan, pero meron tayong katiyakan na ang kasaysayan at ang ating buhay ay hindi basta-basta nakasalalay sa tsamba o malas. Nasa kamay ito ng isang tapat na Diyos na kumikilos para sa kanyang kaluwalhatian. Minsan mahirap maintindihan kung bakit hinahayaan ng Diyos ang kasamaan, sakit o maging ang kamatayan. Pero tulad ng sa kwento ni Jose sa Genesis, kahit plinano ng kanyang mga kapatid, ang masama laban sa kanya, ginamit ito ng Diyos para sa ikabubuti upang iligtas ang marami sa panahon ng taggutom. Ibig sabihin, kahit ang mga pangyayaring mukhang negatibo ay may pwede palang maging magandang bunga kapag hawak ito ng Diyos. At kung iisipin mo, kung walang ganitong sovereignty ng Diyos, mawawalan tayo ng assurance. Pero dahil alam natin na siya ang primary cause, hindi tayo matatakot sa kinabukasan. Ano man ang sitwasyon, mabuti man o masama, may layunin siya para dito. Ang first teachings is, God is the primary cause of all things. Siya ang ultimate reason kung bakit may nangyayari at kung paano ito umaayon sa kanyang plano. Ang second teaching is, God does not play dice or a game of chance. Walang random sa Panginoon. Lahat ng ginagawa niya, lahat ng nangyayari sa akin ay may dahilan. Kahit hindi natin agad makita. At ang last teaching is, God uses evil, suffering, even death for His purpose. Kahit ang pinakamasakit at pinakamasama sa tingin natin, pwedeng gamitin ng Diyos para magdala ng kabutihan o katuparan ng kanyang kalooban. Ito yung nagiging daan para matupad yung will ng Diyos o gusto ng Diyos para sa atin. Sa pagtatapos ng devotion ngayong araw ay hindi natin hawak ng lahat, pero hawak tayo ng Diyos na may hawak ng lahat. Pagtiwala tayo sa Kanya kahit sa gitna ng kahirapan dahil may magandang layunin ng Panginoon sa lahat ng pangyayari. Yun lamang po.